Hindi ako nagpapakita sa camera pero kumikita ako ng ganitong pera. Hey guys, what's up? Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video is samahan nyo ako kasi guess what? Pumasok na po ang ating salary sa ating isang faceless YouTube channel or YouTube automation. So pumasok na po siya kasi nag-message na po si Google AdSense sa akin. So you can take a look here. Ayan, so Google AdSense, check your recent payment. So, pumasok na po sa ating bangko. Kaya samahan niyo po ako para may pakita sa inyo na totoo talagang kikita ka sa YouTube automation. Pero guys, matagal na talaga akong sumasahod dito sa YouTube. Pero ngayon ko lang talaga siya i-vlog at i-film kasi gusto ko na may pakita sa inyo na totoo talaga ang YouTube automation, nakikita ka talaga dito. So, tara, samahan niyo po ako. Let's go! Ngayon guys, nandito po ako sa labas at isasama ko kayo kasi pupunta kami ngayon. Kasama ko si Charmin. Charm, pagkita ka naman, Charm. So pupunta kami ngayon sa bank at i-withdraw po natin ang ating sahod sa YouTube automation. Let's go! So habang naglalakad ako dito, I realized na ang tagal ko na pala sa YouTube. Out of curiosity, naging viewer, naging promoter, naging YouTube manager, at nakapag-monetize ng 1,000 na YouTubers worldwide, local at international clients. Sobrang saya kasi bilang isang 16 years old noon, marami nang natulungan ng mga YouTubers pang monetize ng kanilang mga YouTube channel. And mag-vlog guys na tawag nito na i-vlog namin yung kinikita namin sa YouTube kasi 'di ba para for security din, pero ngayon gusto ko kasi gusto namin may pakita sa inyo na mga nanonood at mga aspiring na mga YouTubers na pwede ka talagang kumita sa YouTube na faceless, yes, na wala kang pinapakitang mukha, so faceless lang siya, so Mahihain kayo or what? yeah, Pwede nyo. para talaga ito sa mga mahihain 'di ba? Kaya thanks din kay YouTube kasi tawag nito, nagbibigay talaga siya ng mga pag-asa regarding sa mga opportunity para sa mga mahihain, para sa mga walang confident na mag-vlog. Kaya goods na goods to. Kaya simulan nyo na ang YouTube automation. So ayun, habang papasok kami sa 7-Eleven, sobrang excited ako dito kasi nakikita ko talaga yung pinaghirapan ko. Andito na, sumasahod na yung isang YouTube channel ko. By the way, yung isang YouTube channel ko nito is bagong gawa lang. So sobrang excited kasi first time tong sumahod itong isang YouTube channel ko. By the way, bagong gawa lang to. Iba pa yung ibang mga YouTube automation ko. So dito na lang kami sa 7-Eleven magka-cash out. Kasi mag-withdraw kasi medyo maraming tao ngayon yung SM. So ayan, hawak ko na ngayon ATM. The moment of truth. So, para sa information guys, kailangan mo nang ma-monetize yung YouTube channel para sumahod at mahit yung $100 threshold in order for you na maklaim yung pera. At sa ating kalagayan naman ngayon, isang YouTube channel is kumita ng $1,000 which is around 55,000 plus pesos ngayon dito sa atin, kaya magwi-withdraw tayo ngayon, yan ang ating kukunin na sahod. But unfortunately, meron tayong daily limit sa 7-Eleven which is 50,000 pesos lang. So hindi ko nakuha lahat, kaya ang iniwan ko na lang yung iba at kinuha ko yung pwede kong makuha ngayon. So ipapakita ko sa video na to para makita ninyo talaga na kumikita talaga ang YouTube automation. So 20,000 muna. So next day. What's your
tuto kami sa'yo pero wala talaga kaming pake. Nobody give a shit. Ako Yeah. pa, question din ako, brother. Go ahead. Ano yung mabibigay mo na advice sa mga bata who wants to do YouTube o kahit hindi YouTube? Yes. Pwedeng Hustle. freelancing o side hustle na online. Pero like you and me, medyo kontra yung magulang. Ay. Na gusto, hindi, mag-aral ka lang na. Yan lang yung Exactly. Yan lang yung maganda na makakapag-secure ng future mo. Anong mabibigay mo na advice? Huwag kang matakot na patunayan yung sarili mo. Pag alam mo na you can do it, tsaka pag na-visualize mo talaga, is alam kong maano mo talaga yan, makakamit at ma-achieve mo talaga yan. So maybe nasa process ka lang na mahirap. Pero after that process, makikita mo yung resulta mo, babalikan mo lang yan, tatawanan mo lang yan, tsaka parang fulfilling yung mararamdaman mo na, shit, ito yung tao na to nag-aano sa akin eh. Pero be good pa rin, ganun. Kasi para maipagpatuloy mo yung success kung saan ka na ngayon, na hindi ka nagtatanim ng galit kung sino yung nagmamaltrato sa iyo noon. Wow. Yeah. Ang galing. Yun. Ladies and gentlemen, this kid is just 19 years old. 19 pa lang to, guys. So alam nyo na ha, diskarte o diploma, diskarte. Hindi, diploma pa din. Depende kung ano yung Depende. available sa'yo. Yes. No, like si Glenn, dumiretso na sa diskarte and is Yeah. doing really well. Mm. So, Pero nakagraduate naman ako ng business marketing. Oh, di ba? Yeah. Yes, palakpakan natin. so kahit dumidiskarte si Glenn ngayon, Sinasabay tinapos ko. pa rin niya. Oo, pinagsasabay ko. Kung Tinapos meron ka pa rin opportunity na kaya mo sabayin mo na lang. Oo. Tapos, If it's available to you, no? if available sa'yo, hindi naman ako pwede mag-judge na hindi mo pinili yan. Dapat ganyan eh. Kasi iba't iba naman yung path natin eh. Hindi Tama. natin alam na after mo pala mag-hustle, kung may chance ka mag-diploma, grab mo yan. Diba? Exactly. Diba? Kaya, tawag nito sa mga nagsasabi yan na always diploma, hindi umiikot sa diploma din lahat eh. Kaya maging open-minded din tayo sa totoong buhay talaga. Huwag yung Exactly. technical, diba? Totoo. Yun. Galing. Parang di bata yung kausap Parang natin. kami yung 19 years old. Parang siya yung late 30s eh. Siya yung matanda dito ha. parang kami student. Oo. Okay. Okay po. Okay. Parang kaming ganun eh. Oo nga eh. Mas matatalino nga talaga mga Gen Z. Oo, ang gagaling. Tama Totoo. si Pastor Rowell eh. Matalino yung mga Gen Matatalino. Z. So. Ang galing nila humanap ng opportunity. Ang galing nilang mag-adapt. Ang galing nila humanap ng change. Tapos, they can transform it eh. Dahil they have everything that Access. they have. Access to information. Exactly. Yes. Internet, may cellphone. Yeah. Lalo na ngayon, AI. Yeah. Maximizing AI. Guys, if you are not maximizing AI, you will definitely gonna evaporate sooner or later. Kasi sobrang iba eh. Iba yung AI, lalo na AI can take other people's job. Tama. Or, pagka nag-adapt ka sa AI, Pwede you mo make you more gamitin money. si AI. Exactly. Glenn is the perfect example. Exactly. Yeah. Kasi sa YouTube automation, nakarely sa AI. AI eh. Heavily. Umiikot sa AI din eh. 19 years old, nakahit na ng million. Jeez! Sheesh, di ba? Oo. 19 years old. Iba yun na teenager. Pero mahirap ha. Sobra. Mahirap talaga. Oh, yung pinaghirapan ng 15 years, nakuha mo na. Kaya wag lang mag-expect din talaga na Walang easy madali. lang, Yes, di ba? Nothing is easy. Yes, Easy. exactly. Tama kasi sinabi mo, yung bagay na mabibuild mo ng sobrang madali lang lang din babagsak. Bumagsak. Nothing is easy in life. Regardless kung saang industry, kung dumiploma ka man o dumiskarte ka man. Hindi That's porket dumiskarte, madali na. No, ang dami pa rin kailangan pag-aralan pag nagnegosyo ka. Tama. Like you, Kahit di ba? ako. Di ba? Yeah, you had to learn yung financial, Sobra. di ba? Oo. Financial knowledge, Mm. di ba? Kasi hindi ka pa marunong mag-manage ng Kaya, pera. kaya di pa talaga ako mapapano na successful na. Kasi yung layo pa, sobrang layo pa talaga. Like, kung iano ko lang, parang hindi pa nga ako nakaapak sa isang hagdan eh. Parang nakalutaw pa rin ako na aapak pa ako para makapastep pa ako sa isang ano. So, yun. Kaya, Malayo na pero malayo pa. Yun. Exactly. Kaya yun yung ano natin, tawag nito, humble yourself din. Yes, yes. Yeah.
Tama. Thank you very much talaga, Thank Glenn, you for din coming so into much. this podcast. God bless you. And I really hope na makapag-part 2 at makapag-partnership din tayo dito Yes, soon. sa HDA. Yeah. Mamaya pag-usapan natin na pa kumakain. Yes. Anyway guys, maglalabas pala ng course si Glenn about Yes, YouTube meron pala automation. At saka yung promotional ko pala. Sige. Ayan sa mga ano dyan, sa mga aspiring YouTubers na gustong pumasok sa YouTube automation at you don't have any idea sa mga technical. So, I am here to guide you. And hopefully na ma-flash din yung Facebook ko dyan. Yes, and all yes, the social Please, media call out mo accounts. yung mga social Oo, media channels yes. mo. At sa mga nahirapan ma-monetize silang channel and parang eager ka talaga to start and to earn, basta nasa likod lang ako and I will help you throughout your journey niyan. And sabay-sabay tayong anong tawag? Meron ako anong tawag nun quotes. If you can dream it, you can do it. Yes. Okay? So, tawag nito, huwag kang matakot mag-fail at i-PM nyo lang ako. I-PM. Yes. Oo, yun. Thank you so much Thank for you rin, inviting Glenn, me ah. dito Thank sa you. Jose Digital Okay. Academy. Apakalaki, this is my first time na umatin ng podcast and parang life-changing din. Parang, ay, malapit na pala ako makaapak. Ganun. diba? Ito na yung step din, diba? Yes. So, thank you so much mga coaches for You're welcome. having You're me welcome. here. It's such a Maraming pleasure salamat. to have- Siyempre, na-topic na natin yung mga good na mga niches eh. Mm-mm. Gusto ko din insert, ano yung mga bad? Sige, please. Please, Sige, go ahead. Power sila. So, number 1, scary videos. Ooh. Horror videos, walang kita yan. Talaga? Meron, baka sobrang liit lang talaga. Kahit i-podcast mo pa yan. Bakit? Dahil hindi sila nilalagyan ng ads. At hindi, parang ano siya, disturbance or tinatawag na nasa community guidelines siya ni YouTube. Yung mga, tawag nito, mga nagbabagga ang sasakyan. Okay. Okay. Pwede ka maka-copyright strike niyan. Okay. Okay. Tawag nito, TikTok compilation. Kasi may marami. May nag-offer nga sa akin, binibenta niya sa akin, 100,000 yung subscribers niya eh. Tapos, TikTok compilation. No ako, kasi ano yan eh, wala akong mapapala niyan. Ganon. Exactly. Kahit organic pa yan, hindi yan kikita. TikTok compilation, tawag nito, traveling. Ay, Ay? talaga pati travel? Traveling like, tawag nito, kasi may mga, tawag nito, depende, sa YouTube to ha, sa YouTube. Pag Facebook, okay. Sa YouTube, mahina yung traveling talaga. Like, pupunta ka sa Palawan. Mahina lang. Oo, mahina siya. Sobrang hina talaga ng kitaan yan. Kasi tawag We're ito, talking about yung sa AdSense ha? oo, AdSense Bakit? dito Bakit? sa Pilipinas o sa ibang bansa? dito sa Pilipinas. Pag sa okay. Pilipinas. Oo, Kasi, sa pero kung Pilipinas. like, let's say target mo, English, yung from abroad. Ay, okay pa rin yun. Yun. Kasi may Okay pa nakikita ko din. na iba, foreigner. Oo, hindi ko pala na-clear. Oo, di ba? Sa Okay. Pilipinas siya, na mga magsa-start ng YouTube automation na like mga pupunta ka sa mga ano yan, mahirap. Kumbaga, pag local tourism yung target mo. Oo, mahina talaga. Tsaka yung mga yung tawag nito, isa na din yung animation. Anong animation? Like Mga anime? O- Hindi, kagaya ng mga Chuchu TV, Cocomelon. Ooh. Talaga mahina. Pag dito sa local. Pag dito Again, sa dito sa local. local. Sa local Oo, siya. kasi, ha? again, going back dun sa ECPM eh. Yes. Sa baba kasi. Oo. Pero yung scary video sa lahat na yan. Kahit sa international kahit ka pa. international. Oo. Oo. So, yung animation, kasi meron akong client din. Based on my experience din, may 1 million views siya. Yung kinita lang sa 1.1 million views niya. Hindi umabot ng $1,000. It makes sense. Oh. Gumasto siya nun ng almost 2,000, 3,000 to create. Kasi mahirap din yung animation eh. Ah. Depende na lang if naka-base ka, Chuchu TV Ano na yung- sa buong bansa, di ba? Malaki yun. Pero pag Oh. dito, mahirap. Kasi mababa nga yung ECPM. Guys, I think I can also give an insight dun. Yes. Kung bakit mababa yung sa horror. Okay, kasi ganito guys, no? Ang YouTube ads kasi, nakukonfigure mo yan sa Google Ads. So, sa Google Ads, parang Facebook Ads, may mga interest targeting ka rin doon. Maseset mo yun within Google Ads. So, imagine niyo kung ang business ko is traditional business, for example, real estate, o kaya home renovation, o etc. Basta legit na Mga business. home bodies, ganun. Okay, mga ganyan. So, makikita mo yun, mafi-filter mo, gusto ko, ito yung mga theme ng mga YouTube channels ko kung saan mag-run yung ads. Definitely, hindi kasama yung horror doon. Tata. Anong business ang pag pinalabas mo sa horror channel magme-make sense? Halos wala.
Tama. Diba? So yun yung Yun yung pinaka-point. kung bakit walang kita yung ganong mga niche. So anyways, maganda yung topic. Ano pang niche So yung far, yan pangit? yung pinaka-top 10. Sige, top 10. No, top 10 niche. Yung Okay. mga top 10. Yes. Top 10 niches na pwede. Hindi, Hindi. yung mismong top 10. Mismo Like top top 10. 10 scariest place in Okay, Yeah, top 10. top 10 niches. 10 best places to go o best restaurants, coffee shop, whatsoever. Mga top 10, wala yan. Mahina yan. Sobrang Talaga. mahina. Talaga? Oo. Ano yan international mahina. Oo. Mahina yan. Mga top 10 best places. Ganon, mahina. Oo. Pag gusto mo malaki, business, finance, luxuries. Ganon. Luxuries. Luxury cars. Ganon. Luxurious place. Ganon. Maano yan. Kaya pala sumabog si Iman Gadzi. No? Oo. Grabe nun si Iman. Dahil pala dun, luxury yung inano niya. Oo. Tsaka pinupush na din yung algorithm ngayon. Oo. At saka, add ko lang din, if you want to start a YouTube automation, kung pag gusto mo ng long. Pag gusto mo ng short. So, much better if separated. Kasi pag ihalo mo siya, dalawa yung algorithm yan eh. Algorithm ni shorts iba, algorithm naman ni long iba. So pag Yes. tinignan nyo sa YouTube Studios Analytics, makikita nyo sa long form doon, ito yung analytics niya. So ang mangyayari niyan, if nagsa-start ka pa, ang mangyayari niyan, tataas yung shorts, pag tumaas yung shorts, pag naging panalo yung shorts, talo ka na sa long. Ooh! So, pag expect ka, shit, ang laki ng shorts ko. Ang daming nag-view ng shorts ko. Which is bad thing. Kasi, mahirapan mo na siya iangat yung long Yung mo. long form Yung mo. analytics ng long mo. Nasa long form yung kita. Oo. Tsaka nasa long form yung kita talaga. So, pag gusto mo mag-shorts, kaya ginawa ni Mr. Beast. Ang ginawa ni Mr. Beast, nung na-add yung shorts na sa YouTube, gumawa siya ng Mr. Beast Shorts. So, mas Naka-compile lahat doon. ihiwalay mo, no? Oo. Pero, ang naka-advantage lang, tawag nito, ang iba lang kasi, si Mr. Beast kilala na. So, ikaw, pag nag-start ka lang talaga, long. Tignan mo yung mga malalaking ngayon, YouTubers. Naka-focus sila lahat sa long. Oh, so, Kaya pala isang YouTube channel mo. Oo. Puro long lang, wala Puro kang long. short. So, hindi Walang mo ba shorts. marirecommend, kahit kunyari yung channel, nakabuelo na sa long form, na mag-add ng shorts? for example, yung channel mo, boom na sa long. Meron na eh. Okay na. Stable na yung Pwede ka mag-shorts na. Okay. So, dapat Oo. pala... Kasi Kasi- that's the time Oo. na mag-short kapag Oo. boom ka na sa natin- Oo. Kasi yung shorts kasi yung shorts parang tawag nito, for branding lang yan eh. Hindi for Oh. earning talaga. Yes. Oo. Brand So, awareness may na. mga nag-YouTuber nagsasabi na mag-start ka sa shorts para mas makumilala yung channel mo. Kasi pag marami ka ng subscribers, pwede ka na mag-long. Hindi talaga siya advisable. Experience Kung wala ko. ka pang maraming long form na Yes. videos. Kaya pag long. Pag shorts. Pag boom na yung long, pwede ka na mag-shorts. Ganon. Okay. Noted. Yes. Kailangan din namin for VHD channel. Oo, Ang dami ko yun. natutunan sa batang Kasi to. may ginagawa pala kaming mali. Kaya nga eh. Mm-mm. No, kasi kami pinagsasabay namin yung long tsaka short. Bago pala yung channel. Oo. So, dapat pala stop muna kami sa Shorts. Shorts. Focus on long. Focus lang muna Kasi pag sa nakita long. nyo, pag lumalaki yung shorts, yun na yung ipupush through ni YouTube eh. Parang i-ignore niya na yung Oo, yung game, long mo. Lalo't yung viewers mo na. Pag pumasok na sa viewers, pag nakilala mo yung channel mo, pag nakilala ng viewers yung channel mo na ikaw yung shorts producer or provider, syempre, hindi Yung sila short form magkaka-interest. video Okay, lang. oo, Oo. ano. Hindi sila makaka-interest kasi I am here just Makes to view sense. your shorts. Di ako dito para manood ng podcast mo or ng long videos mo. Ganon. Oh, noted yun ha. Ganon. On, Kyle. RJ. Sa Si Boss. Dapat noted natin. Boss M. Alam mo na, Boss M ha. Boss M tsaka Coach K. Coach K. Yes. Tsaka, Ganun pala siya. Kumbaga pakilala ka muna na ganon. oy, YouTube, kami. Talagang long form kami. Oo, ganon. Kasi doon niya i-focus lahat yung Oo. attention Nakita yung niya. Bible stories? Di ba? Wala Puro pa. long yung Yeah. Lahat, wala kang shorts doon eh. Oo. Tsaka yung AI history, shorts lang din lahat. Puro shorts. Oo. 10 million, 12 million, 15 million, 30 million yung views nun. Shorts lang yon. Pero yung 30 million, kaya pa rin yung pantayan ng 8 minutes ng 2 million views mo.
Wow. Oo. Pag sa long, no? Oo. Para mo kasi, no? 'Di ba? Oo. Mas malaki pa rin yung kitain mo ng 1 million compare sa long, compare sa shorts na nagte 10 million. Ako explain ko lang din uli para dun sa Okay. mas ma-appreciate ng mga audience natin. Ah. Kasi ang short video, masyado siyang maiksi para lagyan mo ng ads. Exactly. Yeah. Unlike dun sa short form videos, let's say 8 minutes, 10 minutes, no? Ilang ads na yung lalabas? Tatlo. Tatlo. 5 minutes isa. Oh, 8 so- minutes tatlo. 12 Oh. minutes apat, tsaka may ano pa yan, B-roll na ads. So ang dami na kagad. So kaya ang laki nung kita mo sa long, kumbaga kumpara sa short. If you are looking for something to have it long term, go for long form videos. If you're looking to have a very good branding lang, get into a short form. Yes. Tsaka ano ko din, clear ko din, na kasi maraming mga YouTubers ngayon na iniisip nila na si YouTube yung nagpapasweldo sa kanila. Yes, exactly. So, to be clear, si AdSense, si mismong Google, hindi si YouTube. Si YouTube, partnership lang siya ni Google. Company lang siya. Siya lang yung may-ari ng company. So, meron siyang percentage sa kinikita mo din. Ganon. Talaga? Yes. Okay. Diyan din nagra-run si YouTube. Diyan siya kumikita. Sa pag may example creator ka, may ads na lumabas sa'yo, meron siyang 25 or 50% sa mo. Sa Mapupunta AdSense. sa company ng YouTube. And the rest sa'yo. Ganon. Ganon yung style niya. And last, yung end screen and I button. Huwag niyong baliwalain din yan. I button. Ano I button? May Hindi ko nakikita alam ba eh. kayo? Just click the I button. Di ba? May mga ganon-ganon. Hindi ko alam. Hindi nyo Yung ano? screen alam ko. Yung Oo. I button. Sa pinaka loob ng YouTube, pag nag-upload ka, kasama yun sa SEO, yung end screen. Dapat merong Yes, end end screen. screen Dapat, and I button, meron. which is yung, di ba, may lumalabas na parang I button sa gilid ng phone mo. I mean, sa video ng Yung YouTube. I button. Okay. Yes. Okay. Yung sa gilid, yung letter I Oo. mismo. Mamaya, So, ikaw yung ipakita rin natin sa screen. Pakita guys, natin ha? dito, guys. Ah. Kaya dito. Oo. So, yun, i-click, dapat naka-add yun. May end screen, tsaka yung viewers kasi, yan yung technique. Pag wala ka nun, after manood ng viewers mo sa video na yan, mapupunta sila sa ibang video. Oo, magsasuggest Pero ng iba, pag no? meron kang nilagay niyan, yung viewers mo magsistick at iikot-ikot lang sa channel mo. Oo. Kasi dun sa end screen, alam ko, may option doon, lalagay mo, pwede sila mag-subscribe right Yes. then and there. Mm. Tapos, pwede rin yung next recommended video mo, tsaka playlist mo. Yes. Makes sense. Yeah. Tsaka playlist doon. Kasi Playlist. hindi natatapos yan eh. Watch time. Yun yung party. Ang watch hours target mo. Oh, guys, alam nyo na. Para dun Yes. sa next, ha? Write na prompt sa ChatGPT to create you a script. Then after maka-create ng script, minsan kasi si ChatGPT hindi basta marunong ka lang mag-prompt talaga. Ang tawag nito, mag-gather mo talaga siya ng tama. So, pag nag-gather ka na ng script, ayun, doon na papasok yung mga pabasa ng mga stock videos. Yung mga stock videos kasi, di ba may mga site na nagbibigay ng mga stock videos. Iwas Yes. copyright na lang naman siya as long as yung voice over. Kasi si YouTube kasi nagbabasa sa voice over eh. Pag parang okay. robotic yung datingan ng YouTube automation mo, failed ka talaga. Demonetize ka talaga niyan. Hindi ka talaga mag-ano. Pero pag nakikita mo na parang human talaga yung Adi tinitimpla nyo pa sa 11 Labs talaga yung tinitimpla talaga. matinding timplahan niya. Oo. Matindi-tindi yun. Oo, medyo Oo. matrabaho din yun. Oo. Kasi may mga tonality dyan di ba? Mm. Yung may mga tinitweak ka na parang Oo. 1 Pero to pag 10. pag ikaw lang din, pag hindi ka naman kasi hindi siya matatawag pag automated pag ikaw na mismo voice over. Pero parang din kasi makakatulong sa in the long run. Kasi yung purpose naman natin dito long run Hindi naman tayo nang kikita lang sa isang video, okay ka na, tapos ka na, wala. So mas recommended mo na voice over na voice tao. over na tao talaga. Kumbaga babasahin na lang yung sabagay ChatGPT na may Oo. script, babasahin mo na lang. Kaya nga, di ba, wag na maging tamad. Okay. Pero kaya nang ano ba tawag dito? Transcript. Hindi, i-duplicate yung voice mo sa 11 Pwede, Labs, meron ng mga Meron AI na. ngayon Pero sa tingin mo ba makaka-catch up? Most likely makaka-catch up din sa YouTube, no? Madidetect din yun na kaya. Kasi may mga scammers na, brother Tsaka yun, Hindi siya madedetect kung marunong ka kasi marunong ka mag-tweak. kama. 'Di ba kasi yung robotic dire-diretso Oo nga. 'Di ba? Sa halata kahit say mo pa ng boses 'yan pag Oo, kahit okay. ikaw naman magbasa ka wala kang pa-post, 'di ba? Yes. Kasi- Parang robotic. Guess. Kasi ganito yung sinasabi ni Torm.
meron kasing pang-replicate ng boses. Hihingi ko, for example, ng sample na voices ni Torm. Tapos, sasubmit mo sa kanila, yung mismong avatar ng voice, like sa 11 Labs, di ba? Pwedeng sumama dun yung boses niya. Galing. Even yung talking head niya. Oo, yun nga. Marami na ngayon eh. Yung Hayden, no? Hayden. Pipio is another one. Is, para sa akin, much better tool than Hayden. Pag ginawa, pag ano mo siya, pag tawag ito, maganda yun eh, magandang platform yan. Kaso nga lang, pag ginawa siya sa mali, 'di ba? So, ganyan, pag nakafocus ka sa din talaga, kitaan talaga, laking tulong yan pag na-replicate din kasi. Kung nagawa mo ng tama, no? Oo, kung With nagawa yung ng tama. technicalities na, So, kailangan mo talaga, lahat guys lahat pinaghihirapan ha. Yes. Wag muna kayo dumaan dun kagad sa madaling part. walang shortcut. Walang shortcut talaga no? Oo, may nagsasabi nga din na walang easy success. Exactly. 'Di ba? Walang magsasabi sila na Lumalabas tawag nito. Nagsasabi sila na tawag nito. Walang madaling walang madaling success. Pero sa totoo naman, may mabilis na success. Mas Kaso nga lang, pero pag sa sobrang bilis mo, sobra ka Yes. ding di sustainable. yeah. Mabilis ka ding Bumagsak. bumagsak. Bang kilala mo yung kilala ko? Ang bilis sumangat, pero Oo. bilis din bumaba. Kaya pag mabilis yung success mo, kaya kabahan ka na. 'Di ba? Kasi may mga easy success, pero may mga kapalit din yan eh. Kaya much better if It will not stick too long pagka Yes. masyadong easy. Easy lang eh. Oo. Kasi hanggang kahit marami na akong hindi naman gano'n na sobra kalawak yung knowledge ko. Up until now, nagsa-study pa rin ako, nagra-run, nagte-test, nagta-trial and error pa rin ako. Hindi ko masasabi na successful na ako. Kasi parang iba yung datingan pag iba yung sa akin, iba yung definition ng success. Okay. Oo. Diba? Ano ang definition ng success para sa'yo? Sa akin yung success ngayon, parang yung family eh. Kasi tawag nito, nung nangyaring pumunta ako dito, 'di ba? Alam mo na yan, coach. Pumunta ako dito for that specific event. Hindi na ako nakabalik ng Cebu. Why? Nang dahil sa grind, ganon. And then, na-realize ko, kumikita ako ng malaki. Umawa ko ng pera ng ganito. Pero parang, iba yung feeling na wala yung mama ko, wala yung family ko, wala yung kapatid ko. Parang, hindi ko pa rin, OFW eh, no? parang hindi ko feel na success na ba? Or nakuha ko na ba? Pag nandun ka sa kasama mo siya, nasa comfort zone ka, parang, ini-imagine mo yung nangyari sa'yo ngayon, yun yung ma-define mo na successful ka na. Pero pag nasa part ka na niyan at merong nawala sa'yo na yan yung ginawa mong risk, parang mafe-feel mo na hindi pa pala, parang may kulang pa rin, incomplete. Ganon. Kaya yung definition ko ng success, parang yung family, hindi wala sa wealth, wala sa parang yun, family din talaga. Wala sa bank account mo. Wala. Ang success. Wala sa digit na kinikita kahit may placard ka pa dyan. Di ba? Pag feel mo naman na incomplete ka, hindi ka pa rin, you're not successful pa rin. Yung purpose kasi nawawala. Oo, yung pinaka-tama, yung word na purpose. Tingin mo na lang na, pwede ba yung success na walang kapalit na race, ganun? Pero di pwede eh. Pwede. Di ba? Kailangan may Kailangan Sacrifice. Oo, kailangan mag-sacrifice talaga. Ano ang sacrifice for you? Ang biggest sacrifice. Biggest sacrifice ko talaga, yung ko eh. Kasi ako talaga, tawag nito, nung bata pa ako, palagi ako sa family ko. Sila yung parang ko talaga. Sandigan, lahat talaga ng bagay ko, nung mga, Yes. nagsa-start pa lang ako lahat. Pero nung dumating yung time na parang nagmamatured ako, sabi ko na kailangan ko mabot. Parang, sige, i-risk ko to. Sa-sacrifice ko yung pag-comfort ng mama ko, 'di ba? Yung parang hanapin mo yung comfort ng ng mother and father mo, ng family mo. Ngayon, parang tawag nito, lumabas ako sa comfort zone ko. Sinacrifice ko 'yon para lang marating ko kung saan ako ngayon. Let's say if I start
na parang tawag nito, automated, parang feel mo na naka-automate na siya, pero kailangan pa rin ng mismong ano na Isip ng tao. Oo, hindi siya na parang magra-run lang ng siya lang eh. So, ang ginagawa, pinaka-basic, yung process, video ideas. Before Yes. ka mag-start, need mo talaga ng niche. So, yun, mga top 3 niches ngayon. Talk about business, podcast, luxury cars, luxury places, mga tawag ito, mga millionaires mindset, ganon. Yun yung kumikita kasi sila yung mas mga tawag nito, mataas yung duration. Kasi nowadays, marami ng mga ano ngayon millennials, Gen Z, Gen Z gusto na mag-business. gusto mag-business. And kikita kasi sa YouTube at mabilis kang sumikat sa YouTube if yung pag-view ng mga tao sa videos mo is mahaba. Like for example, hindi sila mag-a-out sa intro. Kasi doon maglo-low yung algorithm mo eh. So, hinuhook mo pa rin. Merong hook. Kasama sa pag-edit. Oo. Mga 30 seconds to 1 minute and dapat 30 andun yung seconds. hook. So, Okay. may hook sa thumbnails, may hook sa titles. Sa, Pati sa dun sa mismo mismong content. description, meron din. Kasi yung iba, binabaliwala nila eh. Binabaliwala nila na yung hindi naglalagay ng tags, hindi naglalagay ng hashtags. Kasi akala nila, So okay pa rin yung tags? yes, Wow. working pa rin. For SEO purposes? Yes, oo naman. Kasi yun yung pinaka-main target eh. Para mapunta yung yung audience talaga. Kasi Title, even the description. Sa SEO, sa Google SEO kasi ang ginagawa namin, ang tawag doon, meta titles. Yun yung meta title and description. So, yung nakikita mo sa search. Tapos, yung mismong pag-click mo sa website niya, nakita mo yung mga content, para siyang in-reverse engineer. Kung gamit mo is TubeBuddy o vidIQ, yung sa SEO naman, Ahrefs. So, makikita mo doon yung metrics, yung click-through rate, makikita mo doon. So, pero sa vidIQ, parang kaya na ding pantayan yan eh. no, sa TubeBuddy, no? Oo, makikita mo yung makikita mo yung click-through rate niya, makikita mo kung gaano kataas yung high-res thumbnail niya. Wow, Oo, makikita mo yung tawag nito, scoring. Yun yung May-score siya, pinaka-importante. oo. And accurate ba siya pag sinunod mo? Accurate kasi tawag nito, pag nag-test trial, kasi nakapag 100 over 100 SEO which is Yes. pinaka-good, pinaka-the Ideal, best. oo. Oo. So, ang nangyari nun, viral Palo talaga. talaga, wow. Oo. Yun ang Ilang ginamit. views yung napalo nun? Yun, nakakuha lang ako ng 2.2 million views sa Wow. Love Stories. Pag complete talaga, kasi sa scoring kasi, sa SEO, Grabe. tags, hashtags, dapat yung tags kasi nasa description Nandun din eh. pa rin. Oo. Oo, yung words mismo. Oo, yung words mismo at yung mismong title mo. Tapos may mga iba kasi na nakikita ko na nilalagay nila yung mga sikat na artist sa tags, which is mali pa dapat. rin. Hindi Yes. dapat. Kasi akala nila na yes, magkaka-views ka nun. Kasi pag sinerch ng tao si Ivana Alawi, lalabas yung video mo na YouTube automation. Yes. Hindi naman yung purpose Pero ng hindi tao related. Oo. Tama. Syempre, Irrelevant eh. Oo, kung pag-click nila, pag iba yung topic, mag-out sila. Pag nag-out yung tao sa YouTube videos mo, Bababa yung metrics. bababa na yung metrics, hindi na siya ipupush through ni algorithm. Oo. Makes sense. Yun yung mangyayari. So dapat, bago mo pala ilagay din yung mga tags and keywords, alam mo na yung Score. ideal na keywords na hanapin din ng mga Oo. tao. Dapat alam mo yung video at topic doon. Para yun yung mailalagay mo.
technical din siya. Hindi siya, I wouldn't say na rocket science siya, pero kumbaga, marami ka rin kailangang alamin. Lalo sa Yes. pag-upload na kasi hindi lang naman dun sa description eh. Sa mismong metrics talaga ng metadata ng YouTube talaga dun maglalagay ka ng 500 tags eh. Wow. 500 tags. I don't know if Dun sa na-encounter mismong niyo. loob? Oo, sa Oh, mismo. yung tag na portion. Di ba? Oo. Oo. Tapos, 5, dapat completed talaga yun. Kasi, tapos lahat yun related. Is that your recommended na 500 tags na related? Oo, related. Ano yan? 500 tags minimum? Maximum na yun. Maximum. Oo. Pero ano yung like, if Mga may like minimum 300, ganun. 300. Oo. So, I Pero ako assume- nagpe-perfect ako ng tags eh. pina 500 mo Oo, talaga kasi to make sure na maging viral. Oo, pumapasok yung scoring dun eh. How do you gather the keywords? ChatGPT? Nag-try ako sa ChatGPT, medyo low yung scoring niya eh. Talaga. So Okay. paano mo siya? Kailangan mo meron kang tawag nito, marunong ka din mag-prompt sa ChatGPT. So pag tama yung prompt mo, lalabas. Pwede. Lalabas siya pero let's say 50% out of Okay. 100. So where do you get the other 50%? Yun nga, nagmamanual ako siya. Yun yung manual. Nagmamanual so, kailangan ako. talaga ng isip mo Oo. pa rin. So sa pagmamanual, like, Hindi siya madali guys ha. Kailangan nyo talaga siyang aralin Yes, pag technical siya. technical. Oo, Tsaka siya ano. pagka ganun. Pero guys, isipin nyo lang to. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan mo siya pag-aaralan. Then the rest Milyon will na be kikitain mo. lifetime ka Lifetime. na. Lifetime, tama, Oo. no? Magiging passive income mo pa siya. Wow. Kasi kahit tulog ka, nagrarun yung views mo, kumikita totoo. ka pa rin Exactly. eh. 'Di ba? And balikan ko yung question mo pala, Sige, yung please. regarding sa manual, gusto ko lang din Sige, i-share. sige. Di ba pag nag-search ka din, how to cook sinigang, may lalabas 5,000 results, 5,000 ganito. Yes. Isa na din yung tulong na, ay, ang dami pa lang nagsisearch. Pero pag mahina, let's say hindi tataas sa 100k yung nagsisearch, medyo mahina siya. So, ang nangyayari, mag-change ka ng title, change mo siya. Sa YouTube naman, sa mismong app talaga, di ba, pag nag-open ka ng app, search mo lang doon, how to cook, let's say. How to cook, tapos lalabas na yung sinigang, adobo, ganyan-ganyan. Yung So, auto-suggest. Oo, yung Auto-suggest. auto-suggestion. Yes. Oh, yun yung ginagawa ko. Yan, Oo. tatlo na yan. Okay, kakausapin ko na yung client ko. O, ito yung gawin mo ha. Kasi YouTube viral ngayon. Ito yung marami nagsisearch ngayon. E di pag-upload naman, e di maraming views. Kasi yan yung pinapag-search ng mga tao. Tsaka ako din, hindi ako nagsistick kasi merong na-encounter ko din na kahit 100, may times kasi na even 100 over 100 yung SEO mo, hindi Yes. siya mag-work. So, ang ginagawa ko, meron kasi ako, let's say, sa thumbnail, mahina yung click-through rate ng client ko. Pag chinek ko, ay, parang mahina yung niya, low yung thumbnails niya. So, ang gagawin ko, before ko siya i-upload, nakaready ako ng 3 thumbnails. 3 or 2. Okay. So, let's say, for the first 24 hours, mababa yung rate ng click-through rate ng studio or ng analytics. I-change ko yung isang thumbnail na ginawa ko. Pag nag-work yon, it means nakuha mo yung timpla ng tao talaga. So, yan yung ginagawa ko. At least, makaredy ka din. Nakabuo ako ng isang community na sikat talaga noon. Na mga nagpo-promote ng mga YouTubers, which is yung Glenn, promote ko yung channel mo. So, ang ginagawa namin noon, nagpo-promote kami ng mga small content creators. Since pandemic yun, ang daming mga nag-YouTube. Yes, yes. Ang daming nasa social media. Tapos, doon ko na naisip na tawag nito, hindi pa ako monetize, paano ko kumita? Doon ko na naisip na, okay, magbubuo ako ng community. And yung community na yon, gusto ko maraming promoter. Nakabuo ako noon ng 15 na promoter. Nagla-live kami, ini-schedule ko sila. 16 years old pa ako noon ha, nag-schedule Wow, ko sila.
Tapos, pag na-schedule ba sila, okay, magla-live ka 8, magla-live ka ganito, magla-live ka ganito. So, Paano, ayun, ano, lahat. paano, kunya, alam nila na 16 years old ka pa lang, hindi mo sinasabi. Hindi, kasi syempre, pag Oo. alam nila, Mag-aalangan sila, ay, bata to. Paano yun? Bata. Pinapakita mo pa din yung mukha mo sa kanila. nagmi-meeting ako, nagmi-meeting. Okay, nagli-lead ka talaga ng Oo, meetings. may pakeme-keme, may mga vice president, may mga ganyan, di Oo, ba? galing mo. Yun yung, School, oo. Kasi yun yung na-anuhan natin eh. Oh. Tapos nung nakabuo na ako, dumami, naging 30 kami. Kasi Wow. ang ginawa ko, sabi ko, paano ko kaya gagawin na hindi lang ako yung kikita. Gusto ko Yes. kumita din yung mga promoter ko. Doon na pumasok yung package ko. Sabi ko sa kanila, okay, mag-create kaya ako ng package para sa mga OFW. Kasi Okay. lahat na nai-encounter ko na, Sir Glenn, gusto kong sumali kasi wala akong time. Ganon. Sabi ko, Yes. so yun, doon ako na-idea. Sa mga walang time, meron akong tawag nito, package. Kahit wala ka, ipopromote ka namin. Yun na yun. Doon na nag-start yung Oo. client. Doon na pumasok yung pag-client ko. One big idea lang talaga, no? So you started with the OFW community? Oo, or? mga OFW yung mga target ko kasi sila yung mga walang time eh. At may pera. Oo, at may pera din. Then after nun, may mga sumasali na mga creator sa akin, mga small creator, gusto mag-YouTube. Ayun, pinopromote ko, nakaka 1K subscribers ako sa isang client sa isang araw. Wow. Pinakaikot namin yan, Wow, always. subscriber. Oo, tsaka organic yun lahat. May mga comments, may mga views. Doon ko na naisipan na yung price ko na mababa pa lang eh kasi wala pa akong idea sa pricing. Yes. Then after nun, pinalago ko. Ganon, doon na pumasok, sabi ko, parang hindi na ako naging kontento dito na ganito na lang. Tapos kumikita na din yung mga promoter ko. Ganon. Kaya nagsistick na sila. Tapos, anong nangyari? Sabi ko, okay, i-upgrade ko yung promoter as manager. Doon na pumasok. May community, may ecosystem sa loob. May mga nangyayaring mga Pero hindi ko alam yung ginagawa ko noon Parang ka lang, parang Go with the flow ka lang. parang dinadala lang ako kung saan talaga. Oo. Nung naging manager na ako, doon na pumasok yung, naintindihan ko na yung trabaho ko. Sabi ko na, freelance pala yung ginagawa ko na kumukuha ng client, gano'n. Tapos yung target ko ng mga local lang, gano'n. Oo. Tapos hindi ko alam na yung YouTube pala is kikita itself. Yeah. Ang focus lang sa akin noon, yung YouTube, kumikita ako sa YouTube dahil may client ako. Yes. Hindi ko inisip kung pwede pala akong kumita sa mismo kong YouTube, sa mismo kong gagawa ko ng mga YouTube. Yes. So ayun, napadami ko yung mga tawag to, kliyente ko noon, almost, hindi lang sa pagbabrag. Nakatulong ako ng 300,000 na YouTubers, small content creators since nung pandemic nagsisimula ako. Ang dami nun Dami Oo. nun Meron ako mga GC, ang dami, umabot sila ng tig 100 kasi Grabe, ang dami. oo, pero hindi yun nakafocus sa YouTube. Lahat ng social media accounts. TikTok, sa Instagram, lahat-lahat ng mga tapos ang ginagawa ko, pinopromote ko siya sa mga promoter ko. Ganon. Then after no, naging manager na ako, doon ako naisip ko, sige, if itong client na to, tataasan ko na tong price na to, ako yung mag-manage yung account niya. Ganon. YouTube manager ka na ngayon, ha? Ganon. Iba din. Tapos nung nag-ano na ako, minanage ko na yung account niya. Doon ako na-course na kailangan ko ng idea, kailangan ko ng knowledge, kailangan ko mag-study, kailangan ko maghanap kung ano yung pwede kong gawin kasi gusto ko magka-resulta yung client ko. I am sorry talaga sa mga client ko noon na almost halos 50% nag-failed talaga lahat ng ginagawa ko sa kanila. Even di ginagawa ko yung best ko, nag-failed siya dahil nga parang nasa phase pa ako ng trial and error eh. Siyempre, wala pa akong idea. Tapos, naging YouTube manager ako, doon ako pumasok na, kikita pala sa YouTube. Doon ako nagsimula ng aking personal branding. Oo. At doon ko na natagpuan yung YouTube automation. Okay. So, specifically, ang YouTube automation, isa siyang faceless channel na nira-run ng isang tao, kayang mag-run ng isang tao ng multiple channel. Kahit sa isang SIM card lang, kaya mong gumawa ng 20 channels. Oh, wow. Oo. Okay. Kasi nakakonect yung phone mo sa YouTube, Sa diba? isang To Gmail verify lang. it. Oo. Yes. Okay. Para ma-verified siya. So, nag-try ako nun. Nung unang gawa ko ng YouTube automation, sabi ko, sige nga, titignan kung kikita ba ako nito talaga. Nung first na ginawa ko, sabi ko, nag-failed lahat ng 20 channels ko. Wow. Bakit? Ano nangyari? Kasi wala akong idea sa SEO eh.
YouTube SEO. Doon pumasok yung SEO na yun pala yung pagkukulang ko. Kasi hindi lang upload ka ng upload eh. Hindi lang sa Yes. thumbnail, hindi lang sa titles. Diba? Keywords, no? Oo. Meron din pala yung mga pinakaloob-looban na talaga ng YouTube, yung mga technical na talaga na gagawin mo step by step. Yes. Then after nun, pinagsadihan ko, marami na ako mga ginagawa. Sa nung pandemic, doon ako naka-first mag-earn ng doon ko na-hit yung 500,000 ko Wow. sa client lang. So, parang parang iba sa akin yung datingan na kumita ako ng ganito pero sa YouTube ko hindi. Sabi ko. Doon ako na po nag-question. Gusto ko na at least man lang ma-prove ko din na ayan, gusto kong kumita ng ganito kasi ayaw kong anuhin ako ng client ko. Diyos ko, wala nga ng ganito, diba? Napapayaman mo kumbaga yung clients mo. Oo. Tapos yung sarili mong YouTube. Wala. Yung pakita. Oo, ayaw. So, doon na nag-start, nag-build ulit ako ng 5 channel. Testing lang. Bumili ako ng SIM card. Tapos, tinesting ko lang yung cellphone ko. Ano pa yun eh. Hiniram-hiram ko lang yun eh. Wala pa talaga akong phone. Tapos, ayun, nag-start ako. Ginawa ko siya. Nagsadihan ko yung SEO. Pinagsadihan ko yung mga tawag nito. Ano yung mga strategy na ginagamit talaga when it comes sa YouTube. Then after nung nalaman ko na yung SEO, sa 5 na yan, may isang channel yung nag-boom. Yun yung Bible stories ko ngayon. Ay, may 1.5 million views. 2.5 2.5. million. Wow. And yeah, pinaprocess na din yung silver play button nun. Kasi 200k na siya. Congrats. Grabe. Okay yun Oo. So yeah, yun yung yun yung parang mas pinadali ko na na journey, pero sa likod niyan, ang daming mga struggles eh. Oo. Ang daming mga paghihirap, lalo't yung papa ko noon ayaw na ayaw talaga mag-YouTube ko. Ayaw talaga niya na mag-YouTube ako, like nagtatago ako sa nagtatago ako every time kasi ayaw niya. Nakailang crack na ng phone ko noon eh. Kasi inaano niya, kasi ayaw niya talaga sa akin. Hindi ka yayaman yan. Hindi ka magkaganito yan, wala kang mararating, dapat ang gagawin mo mag-aral ka. Ganon, 'di ba? Relate ako dyan. Kasi bakit father ka ginaganyan mo anak mo, sir? Hindi, yung tatay ko. Ganon, ginaganon ka ng mo. Dati kasi ako electrical engineer. Pero ako naka-graduate na ako, nagtatrabaho na sa corporate. Nung nalaman nila na mag-freelance ako, galit na galit sila. Pero naintindihan naman natin kasi nga, yun yung kanilakahan nila, yun yung pinanggalingan nila. Since boomers sila di ba? Oo, iba na kasi. Parang yun yung traditional nga. Pero ngayon, wala naman silang, ngayon wala naman silang masabi sa akin. I'm sure sa'yo din. Kasi nakita nila na, meron ng result eh. Exactly. Yun lang din naman eh. Result lang parang inaano nila. Tama. Oo. So, yun. After nun, doon ako nakapag-start mag-handle ng multiple clients with my own. At, tawag ito, sa isang channel ko, doon ako kumita ng malaki. Wow. Oo, doon ako kumita ng malaki kasi sabi ko, yung client ko kumikita ng 2.2 million a month. 1.1 million a month. Dollars? Dollars yan? Peso? Oo. Ay, hindi, Wow. peso. Peso. Peso, siya. Kinonvert na siya. Oh, that's mga wow. $40,000. Oo. 30 to 40,000 US dollars. Doon ako 56 yung niya eh. $56 yung pinaka Doon ako nagulat, sabi ko po, kikita pala ako ng ganito din eh. Sa akin ko na lang gawin. Oo. Sana ginawa ko to. Nakabuo ako ng isang community na sikat talaga noon. Na mga nagpo-promote ng mga YouTubers, which is yung Glenn, promote ko yung channel mo. So, ang ginagawa namin noon, nagpo-promote kami ng mga small content creators. Since pandemic yun, ang daming mga nag-YouTube. Yes. Ang daming nasa social media. Tapos, doon ko na naisip na tawag nito, paano ko monetize, paano ko kumita. Doon ko na naisip na, okay, magbubuo ako ng community. And yung community na yon, gusto ko maraming promoter. Nakabuo ako noon ng 15 na promoter. Nagla-live kami, ini-schedule ko sila. 16 years old pa ako noon ha. Wow, ko sila. Tapos, pag na-schedule ko sila, okay, magla-live ka 8, magla-live ka ganito, magla-live ka ganito. So, Paano, kunya, alam nila na 16 years old ka pa lang, hindi mo sinasabi. hindi, kasi syempre, pag alam nila, Mag-aalangan sila, ay bata to, Paano yun? bata. Pinapakita mo pa din yung mukha mo sa kanila? Nagmi-meeting ako. Nagmi-meeting. Okay, nagli-lead ka talaga ng ng meetings. May pakeme-keme, may mga vice president, may mga ganyan, di ba? galing mo. Yun yung, kasi yun yung naanohan natin eh. Tapos nung nakabuo na ako, dumami, naging 30 kami. Kasi ang ginawa ko, sabi ko, paano ko kaya gagawin na hindi lang ako yung kikita. Gusto ko kumita din yung mga promoter ko.
doon na pumasok yung package ko. Sabi ko sa kanila, okay, mag-create kaya ako ng package para sa mga OFW. Kasi Okay. lahat na nai-encounter ko na, Sir Glenn, gusto kong sumali kasi wala akong time. Ganon. Sabi ko, Yes. so yun, doon ako na-idea. Sa mga walang time, meron akong tawag nito, package. Kahit wala ka, ipopromote ka namin. Doon na Yun na yun. Doon na nag-start yung Oo. client. Doon na pumasok yung pag-client ko. One big idea lang talaga, no? So you started with the OFW community? Oo, or- mga OFW yung mga target ko kasi sila Okay. yung mga walang time eh. At may pera. Oo, at may pera din. Then after nun, may mga sumasali na mga creator sa akin, mga small creator, gusto mag-YouTube. Ayan, pinopromote ko, nakaka 1K subscribers ako sa isang client sa isang araw. Wow. Pinapaikot namin yan Wow, always. subscriber. Oo. Tsaka organic yun lahat. May mga comments, may mga views. Doon ko na naisipan na yung price ko na mababa pa lang kasi wala pa akong idea sa pricing. Yes. Then after Yes. nun, pinalago ko. Ganun, Okay. doon na pumasok, sabi ko, parang hindi na ako naging kontento dito na ganito na lang. Tapos kumikita na din yung mga promoter ko. Ganon. Kaya nagsistick na sila. Tapos, ang nangyari, sabi ko, okay, i-upgrade ko yung promoter as manager. Doon na pumasok. May community, may ecosystem sa loob. May mga nangyayaring mga ano. Pero hindi ko alam yung ginagawa ko noon na. Parang ano ka lang, parang Go with the flow ka lang. parang dinadala lang ako kung saan talaga. Oo. Nung naging manager na ako, doon na pumasok yung, naintindihan ko na yung trabaho ko. Sabi ko na, freelance pala yung ginagawa ko na kumukuha ng client, gano'n. Tapos yung target ko ng mga local lang, gano'n. Oo. Tapos hindi ko alam na yung YouTube pala is kikita itself. Yeah. Ang focus lang sa akin noon, yung YouTube, kumikita ako sa YouTube dahil may client ako. Yes. Hindi ko inisip kung pwede pala akong kumita sa mismo kong YouTube, sa mismo kong gagawa ko ng mga YouTube. Yes. So ayun, napadami ko yung mga tawag to, kliyente ko noon, nakaka-almost, hindi lang sa pagbabrag. Nakatulong ako ng 300,000 na YouTubers, small Wow. content creators since nung pandemic nagsisimula ako. Ang dami nun, ah. Dami Oo. nun ah. Meron ako mga GC, ang dami, umabot sila ng tig 100 kasi, Grabe, ang dami. oo, pero hindi yun nakafocus sa YouTube. Lahat ng social media accounts, TikTok, sa Instagram, lahat-lahat ng mga tapos ang ginagawa ko, pinopromote ko siya sa mga Okay. promoter ko, ganon. Then after no, naging manager na ako, doon ako naisip ko, sige, if itong client na to, tataasan ko na tong price na to, ako yung mag-manage yung account niya. Ganon. YouTube manager ka na ngayon, ha? Ganon. Iba din. Tapos nung nag-ano na ako, minanage ko na yung account niya. Doon ako na-curious na kailangan ko ng idea, kailangan ko ng knowledge, kailangan ko mag-study, kailangan ko maghanap kung ano yung pwede kong gawin kasi gusto ko magka-resulta yung client ko. I am sorry talaga sa mga client ko noon na almost halos 50% nag-failed talaga lahat ng ginagawa ko sa kanila. Even di ginagawa ko yung best ko, nag-failed siya dahil nga parang nasa phase pa ako ng trial and error eh. Siyempre, wala pa Yes. akong idea. Tapos, naging YouTube manager ako, doon ako pumasok na, kikita pala sa YouTube. Doon ako nagsimula ng aking personal branding. Oo, at doon ko na natagpuan yung YouTube automation. Okay. So, specifically, ang YouTube automation, isa siyang faceless channel na nira-run ng isang tao. Kayang mag-run ng isang tao ng multiple channel. Kahit sa isang SIM card lang, kaya mong gumawa ng 20 channels. Oh, wow. Oo. Oh, okay. Kasi nakakonect yung phone mo sa YouTube, Sa diba? isang To Gmail verify lang. it. Oo. Yes. Okay. Para ma-verified siya. So, nag-try ako nun. Nung unang gawa ko ng YouTube automation, sabi ko, sige nga, titignan kung kikita ba ako nito talaga. Nung first na ginawa ko, sabi ko, nag-failed lahat ng 20 channels ko. Wow. Bakit? Ano nangyari? Kasi wala akong idea sa SEO eh. YouTube SEO. Doon pumasok yung SEO na yun pala yung pagkukulang ko. Kasi hindi lang upload ka ng upload eh. Hindi lang sa Yes. thumbnail, hindi lang sa titles. Yung keywords, diba? no? Oo. Meron din pala yung mga pinakaloob-looban na talaga ng YouTube, yung mga technical na talaga na gagawin mo step by step. Yes. Then after nun, pinagsadihan ko, marami na ako mga ginagawa. Nung pandemic, doon ako naka-first mag-earn ng doon ko na-hit yung 500,000 ko. Wow. Sa client lang. So, parang iba sa akin yung datingan na kumita ako ng ganito pero sa YouTube ko hindi. Sabi ko. Doon ako na po nag-question. Gusto ko na
at least man lang ma-prove ko din na ayan, gusto kong kumita ng ganito kasi ayaw kong anuhin ako ng client ko. Diyos ko, wala nga ng ganito, ganito, di ba? Napapayaman mo kumbaga yung clients mo. Oo. Tapos yung sarili mong YouTube. Wala. Yung pakita. Oo, ayaw. So, doon na nag-start, nag-build ulit ako ng 5 channel. Testing lang. Bumili ako ng SIM card, tapos tinesting ko lang yung cellphone ko. Ano pa yun eh. Hiniram-hiram ko lang yun eh. Wala pa talaga akong phone. Tapos, ayun, nag-start ako. Ginawa ko siya, nagsadihan ko yung SEO. Pinagsadihan ko yung mga, tawag nito, ano yung mga strategy na ginagamit talaga when it comes sa YouTube. Then after nung nalaman ko na yung SEO, sa 5 na yan, may isang channel yung nag-boom. Yun yung Bible stories ko ngayon. Ay, may 1.5 million views. 2.5 2.5. million. Wow. And yeah, pinaprocess na din yung silver play button nun. Kasi 200k na siya. Congrats. Grabe. Okay yun Oo. So yeah, yun yung yun yung parang mas pinadali ko na na journey, pero sa likod niyan, ang daming mga struggles eh. Oo. Ang daming mga paghihirap, lalo't yung papa ko noon ayaw na ayaw talaga mag-YouTube ko. Ayaw talaga niya na mag-YouTube ako, like nagtatago ako sa nagtatago ako every time kasi ayaw niya. Nakailang crack na ng phone ko noon eh. Kasi inaano niya, kasi ayaw niya talaga sa akin. Hindi ka yayaman yan. Hindi ka magkaganito yan, wala kang mararating, dapat ang gagawin mo mag-aral ka. Ganon, 'di ba? Relate ako diyan. Kasi bakit father ka ginaganyan mo anak mo, sir? Hindi, yung tatay ko. Ganon, ginaganon ka ng mo. Dati kasi ako electrical engineer. Pero ako naka-graduate na ako, nagtatrabaho na sa corporate. Nung nalaman nila na mag-freelance ako, galit na galit sila. Pero naintindihan naman natin kasi nga, yun yung kanilakahan nila, yun yung pinanggalingan nila. Since boomers sila di ba? Oo, iba na kasi. Parang yun yung traditional nga. Pero ngayon, wala naman silang, ngayon wala naman silang masabi sa akin. I'm sure sa'yo din. Kasi nakita nila na, meron ng result eh. Exactly. Yun lang din naman eh. Result lang parang inaano nila. Tama. Oo. So, yun. After nun, doon ako nakapag-start mag-handle ng multiple clients with my own. At, tawag dito, sa isang channel ko, doon ako kumita ng malaki. Wow. Oo, doon ako kumita ng malaki kasi sabi ko, yung client ko kumikita ng 2.2 million a month, 1.1 million a month. Dollars? Dollars yan? Peso? Oo. Ay, hindi, Wow. peso. Peso. Peso siya. Kinonvert na siya. That's mga wow. $40,000. Oo. 30 to 40,000 US dollars. Doon ako 56 yung niya eh. $56 yung pinaka Doon ako nagulat, sabi ko po, kikita pala ako ng ganito din eh. Sa akin ko na lang gawin. Oo. Sana ginawa ko to. Hey guys, welcome po sa ating course. Since andito ka na, I will reveal to you ang mga topic na pag-uusapan natin ngayon. Meron tayong 15 videos on how to start your YouTube automation channel. First, what is the real meaning of YouTube automation and how it really works? Second, bakit nga ba kailangan kang mag-start ng YouTube automation ngayong 2024? Third, what you need to prepare in order for you to start a YouTube automation. Number 4 naman, ang mga do's and don'ts before starting a YouTube automation. Fifth, how to automate your YouTube channel in extreme best way. Number 6 is ibabahagi ko din sa inyo ang step-by-step process on how to start a YouTube automation. Number 7, sasabihin ko din sa inyo dito sa course na to, what are the AI tools na pwede mong gamitin to start your YouTube automation success. Number 8 is ang mga AI na mga tool na makakatulong sa YouTube channel in order for you to grow your YouTube automation. 9, ibubulong ko din sa inyo ang mga non-copyrighted music, copyrighted videos, and photos para kayo ay maiwasang hindi maka-copyright strike. Ito ang inaabangan sa lahat, ang number 10. Kung paano ba mag-run ng SEO sa YouTube channel para mag-viral. 11 is i-reveal ko din sa inyo dito guys ang mga top 20 na mga niches that really earning money right now. At alam mo ba kung bakit worth it ang pag-avail ng course na to? Kasi sasabihin ko din sa inyo ang aking 5 golden niches na ginagamit ko ngayon. Meron na pong mga result na nagkakaroon ng million views at i-reveal ko ito sa inyo ngayon. 13 is tuturuan ko din po kayo kung paano po ba gumawa ng engaging thumbnail, right thumbnail for your video. 14, ang daming nagkakamali nito. So ituturo ko din sa course na to ano ang mga kailangan nyong gawin before ka nag-upload na wala kang views before sa inyong appearance. 15,
is tuturuan ko din po kayo guys kung paano po ba ma-monetize yung YouTube channel in the best way. Tuturuan ko din kayo on how to earn money sa YouTube sa iba't ibang mga strategy. At alam mo ba na meron tayong mga bonuses dito sa ating course? Bibigyan ko po kayo ng PDF, list of keywords, ang 1,000 high scoring keywords na pwede mong ma-apply o magamit sa YouTube channel para magkaroon ka din ng views, which is ginagamit namin din sa aming team personally. Next is meron din tayong mga bonus ng mga sound effects which is nasa Google Drive na anytime, anywhere, lifetime mo na ding magagamit. At alam mo ba, ito ang pinaka-the best na ginawa ko sa buong buhay ko dito sa YouTube. I will give it to you, ang aking structure or roadmap on how to start a YouTube automation, which is mapapakinabangan mo sa course na to dahil ibibigay ko sa inyo guys ang structure or roadmap in order for you to claim that success sa YouTube automation. Andyan na lahat ang content planning, lahat talaga step by step na naka-PDF, and yan po talaga ang pinaka-golden po dito sa ating course. So, alam ko excited ka na kasi ako excited na din ako. So, let's start sa ating topic number 1. I'll see you!